Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga gawa-gawang pagsamba. Opo mga kapatid sa Islam, ang pagsamba ay dapat naaayon sa mga alituntunin ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, lahat ng mga salita, lahat ng mga gawa, sa puso man o sa nakikitang gawa, ay dapat kinalulugdan ng Allah at Kanyang minamahal. Hindi po tayo gagawa ng pagsamba kung hindi naman Kanyang inutos. Kasi nga, pinapalugod mo ang iyong Diyos, tapos gagawa-gawa ka lang ng pagsamba. Yan po ang ating topiko sa oras na ito, para magkaroon po tayo ng idea, para layuan po natin ang mga tinatawag nating gawa-gawang pagsamba. Merong hadith dito si Aisha radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sa ibang hadith, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, na inulat ni Aisha na sinabi ng propeta Muhammad SAW, ang sino mang nagbago sa aming kautusan na ito na hindi naman kabilang roon ay dapat itakwil. Sa ibang salaysay ni Muslim, ang sino mang gumawa ng gawain na hindi naman naming inutos ay dapat itakwil o iwaksi, tanggihan. Huwag ipapasok sa ating pananampalataya, huwag ipasok sa ating pagsamba ang mga gawa-gawang pagsamba. Alhamdulillah, ginawa na ng Allah na ganap ang ating pananampalataya, ginawa niya ng ganap ang ating pagsamba. Tapos papasukan mo pa ng mga hindi naman utos. Hindi mo na nga magawa-gawa ang mga utos, tapos mahilig ka pang gumawa-gawa ng mga pagsamba sa relihiyon. Alam naman po natin mga kapatid na huwag tayong gagawa ng bagay na wala namang saysay. Ganun lang po yan eh. Gagawa ka ng pagsamba na hindi utos, walang saysay, kasi nga hindi tatanggapin yun doon kay Allah. Sa piling ng Allah, dapat dalisay. Dapat meron kang pusong dalisay at meron ka rin gawang dalisay na walang halong mga bid'a o mga gawa-gawang pagsamba. Kaya alam naman natin mga kapatid, ang kondisyon ng ating mabubuting gawa ay dapat isa-isip natin yan. Ang ikhlas, ang pagsunod sa mga batas ng Allah, yun. Dapat nakabuo ka ng dalawang pundasyon ng iyong pagsamba. Maituring yan na mabuting gawa, hindi lang gawa, bagkus mabuting gawa, mainam na gawa na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ginawa mo talagang dalawang pundasyon na ito. Ang ikhlas, ang ibig sabihin ng ikhlas, magandang hangarin para lamang kay Allah. Tingnan nyo, para lamang kay Allah. Kaya, tapos dapat nasa alituntunin ng pananampalataya natin. Kasi kung hindi ito nasa loob ng batas ng Islam, ang tawag dyan bid'ah o mga gawa-gawang pagsamba. At hindi tayo tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung hindi tatanggapin ng Allah, walang gantimpala. Ibig sabihin, nagsayang ka lang talaga ng oras mo. Nagsayang-sayang ka lang ng pagod mo. Nagsayang-sayang ka lang sa paggawa ng mga pagsamba na hindi naman pala tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka makakapasok dun sa paraiso. Kaya nakakaano ba? Ibig sabihin, nagkamali ka sa pagsamba. Kaya dapat
kikilalanin natin ang mahal na propeta Muhammad sallam. Kaya alhamdulillah, nagsashahada tayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, at si Muhammad ay sugo ni Allah, para babalik tayo sa kanyang mga pinanggagawa, kanyang mga ginagawang pagsamba, na para hindi ka gagawa-gawa ng mga wala namang saysay na gawain. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, mabiyaya ang nasa yaong kanyang kamay, ang kabutihan, ang kaharian, habang siya sa lahat ng bagay ay may kakayahan, ang yaong lumikha ng kamatayan at buhay, upang kayo ay kanyang susubukan kung sino sa inyo ang may pinakamainam na gawa, at siya ang makapangyarihan na mapagpatawad. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, susubukan pala tayo, binigyan tayo ng buhay, tapos meron ding palugit ang kamatayan. Ang gusto ng Allah, gagawa tayo ng pinakamainam na gawa. Allahu Akbar. Kaya huwag kayong magpabaya, dapat meron ka talaga mga mabuting gawa, at huwag ka mag-akala mo mabuting gawa mo. Hindi ganon sa Islam, mga kapatid, kasi nga maliligaw ka ng iyong mga gawa. Maliligaw ka, hindi ka pwede mag-akala sa mga pagsamba, akala mo katanggap-tanggap na yan. Hindi ganon sa Islam. Dapat nasa batas ka na sa paggawa ng pagsamba. Kaya ang kasi nga malulugi ka sa araw ng paghukom, katulad din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Asa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabihin mo, ibabanitaban namin sa inyo ang higit na malulugi sa mga gawain, yaong mga naligaw sa kanilang pagsusumikap sa buhay sa mundo, habang umaakala na talagang inaayos nila ang kanilang gawa. Magkagayon, sila ang mga yaong tumakwil sa mga palatandaan ng kanilang Panginoon at sa pakikipagharap sa Kanya, kaya't mabura ang kanilang mga gawa, at saka hindi namin ilalagay para sa kanila sa araw ng pagkabangon ang anumang sa timbangan. Iyon ang kanilang kabayaran ay impyerno, dahil sa sila'y tumakwil at kanilang itinuring ang aking mga palatandaan at minsahero bilang katawa-tawa. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid, hindi ilalagay sa timbangan ang kanilang mga gawa, kasi umaakala lang sila nakala nila mabuting kanilang mga pinanggagawa. Kaya nakakatakot kung yun ang pundasyon ng iyong pananampalataya, pundasyon ng akala, kasi nga malulugi ka nga sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kapatid, yun ang isa sa mga natin, dapat kumapit talaga tayo sa Islam. Kumapit tayo sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kumapit tayo sa mga aralin na mga utos ng Allah. Huwag kang gagawa talaga ng pagsamba. Kasi gagawa ka ng pagsamba, hindi naman tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Parang nag-i-exam ba? Exam. Tapos, ang exam nyo math. Tapos, ang inaral mo, science. Subhanallah, ano na lang mangyari sa'yo? Upo ka doon sa pagsusulit. Tapos, pinag-aralan mo science, ang exam pala math. Kaya maano ka talaga, masisiro ka. O kaya, makakuha ka ng maliit na grades. Kasi mali ang iyong inaral. Ganon din yan sa pagsamba, mga kapatid.
na hindi katanggap-tanggap diyan ang mga gawa-gawang pagsamba kay Allah. Kaya kumapit talaga sa relihiyon. Kaya sa mga sa mga batas natin mga kapatid, ang mga ipapayo sa atin lagi ng mga imam, matakot kayo kay Allah. Matakot tayo kay Allah. Ang purpose doon para hindi po tayo gagawa-gawa ng pagsamba. Kasi mapunta yan sa mga mali. Sumunod tayo sa batas talaga ng ating relihiyon. Kaya sa pagkapit sa Islam mga kapatid, parang kinagat mo ang bibig mo sa pagkapit sa relihiyon. Ganun na ganun mga kapatid, kasi nga maraming mawawala sa tamang landas kasi sobrang dami ng mga pagsubok. Susubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga pagsamba na naukol kay Allah subhanahu wa ta'ala dapat nasa batas niya talaga. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.